They always say you are saved by grace. Ang sabi sa Hebrews 4 verse 16, kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Pag sinusuri natin ang behavior ng maraming Christians, they always talk about the love of Jesus. But it is not always clear kung naiintindihan nga ba nila ito. They always say you are saved by grace, not by works. Pero hindi malinaw kung pinaniniwalaan nga ba nila ito. Because if you're going to simplify the way many Bible-based Christians deal with what they call sinners, parang ganito. Friend, hindi mo na kailangan ng good works dahil by grace ang salvation. Huwag ka nang magpasa ng krus, maghampas sa sarili, mag-observe ng diet, pumikit ka lang, manalig, manalangin, at magpaligtas. Pero pagkadilat ng tao, ganito ang karaniwang sinasabi nila, ngayong saved ka na, ganito ang kailangan mong gawin. Ganito ang isusuot mo. Huwag kang kumain ng ganito. Pagsikapan mong i-maintain ang salvation mo. Balik works na naman. So, nasaan yung grace? Huwag nating ibalik yung mga tao to be bound by more laws at maging maibigin sa mga methods, systems, policies, rules, and regulations. Hindi dapat nabubuhay sa takot ang mananampalataya na baka sila mabisto, maparusahan, mapag-usapan, at ma-reject na naman. Ganyan ini-implement yung grace ng Panginoon. When you can show your true self, so everybody can minister to you and you could be what you want, what you need, or what you have to be. Hindi ka na magtatago sa isang maskara just to be accepted. When you are accepted, you also learn to accept others. When you receive love, you become more loving. And then you begin to be a part of the congregation of the true followers of Jesus.